So gaya po ng ating sinabi, ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa katiyakan. Primarily sa katiyakan na tayo bilang mga iniligtas ng Panginoon, bilang tumanggap ng kanyang mga biyaya, ay tiyak na tagapagmana ng mga pangako ng ating Diyos. At ang title po ng ating pangangaral sa umagang ito is Heirs of God's Promises, o mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. An exhortation to be diligent and perseverant in the faith. Heirs of God's promises, an exhortation to be diligent and perseverant in the faith. Alam po natin, sa pagpasok ng taong ito, maraming mga tao, sila ay nag-iisip, ano kaya ang taon na ito para sa akin? Marahil ang ibang tao, ang taon na 2024, ito ay puno ng mga pagpapala, ito ay puno ng mga magagandang alaala, magagandang bagay na sila ay nagpapasalamat sa Panginoon. At pwede rin naman na ang 2024 ay bagay o isang taon na puno ng mga challenges o mga struggles na alam natin bilang mga mananampalataya ay pinagpapasalamat din natin ito sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng katatagan na mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. Pero ano kaya ang 2025? Marahil maraming tao na lalo na yung walang tunay na relasyon na nakapagliligtas sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay tila nag-iisip o wala silang katiyakan kung ano ang kahahantungan ng taon na ito. Ngunit alam natin bilang mga mananampalataya, meron tayong katiyakan at meron tayong kasiguraduhan na ang mga pangako ng Panginoon sa atin, ito ay hindi magbabago sapagkat alam natin ang Diyos, siya ay tapat, siya ay hindi nagbabago. At yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ang ating pong mensahe ay ito: the assurance that we are heirs of God's promises call us to be diligent and perseverant in the faith. The assurance that we are heirs of God's promises calls us to be diligent and perseverant in the faith. Ang katiyakan na tayo ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos ay naghihimok o tumatawag sa atin na maging masipag at matiyaga sa pananampalataya. So yan po ang gusto kong mensahe na iwanan at o ibahagi sa inyo mga kapatid sa umagang ito, na sa pagpasok ng taon na ito, meron tayong katiyakan at ang katiyakang ito ay naghihimok sa atin o tumatawag sa atin na tayo ay magpatuloy, maging masipag at matyaga tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat alam natin, bilang mga iniligtas ng Diyos, ito na ang buhay natin. Tayo ay nagpapatuloy. Tayo ay nagtsatsaga hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. At meron lamang po tayong dalawang bagay na ating pag-aaralan o ating titingnan sa mga text na ating binasa. Ang unang bagay na makikita natin, ito po ay matatagpuan natin sa verses 9 to 10, is the assurance of being heirs of God's promises. The assurance of being heirs of God's promises. Ang katiyakan ng pagiging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. At ang ikalawa at huling bagay na ating titingnan is the encouragement to be diligent and perseverant in the faith. The encouragement to be diligent and perseverant in the faith. Ang paghihikayat na maging masigasig at matyaga sa pananampalataya. At yun po ay matatagpuan natin sa verses 11 to 12. So gaya po na sinabi natin, bilang mga mananampalataya, meron po tayong katiyakan. May katiyakan tayo na mga tayo bilang mananampalataya na iniligtas ng Panginoon sa kanyang biyaya ay mga tagapagmana, mga recipients ng pangako ng Diyos sa atin. At alam natin, ano ba itong pangako ng Diyos na ito? Ito ay walang iba kundi yung ating kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, at ang mga biyaya na kasama o kalakip nito na sa buhay na ito ay nararanasan na natin. At alam natin, sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, sa pagkatapos ng mundong ito, magkakaroon ng kakumpletuhan itong realization ng mga pangako ng Diyos sa atin. So tayo po ay magpatuloy. Muli natin basahin yung verse 9. Basahin po natin sa Tagalog. So sabi po rito, ngunit mga minamahal,
kami ay lubos na naniniwala sa mga mabubuting bagay tungkol sa inyo. So doon lang po muna tayo. So verse 9, makikita agad natin dyan na yung may akda ng aklat ng Hebrews ay meron siyang assurance o meron siyang katiyakan na itong mga kapatid na kanyang sinulatan, yung mga tunay na mananampalataya, ay talagang tunay na mga tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Sapagkat bakit? Sinabi niya rito, but we are convinced. O sabi niya, kami ay lubos na naniniwala. So sa bagay na ito, makikita agad natin kung bakit niya sinabi yon. Ito ay nakakonekta sa katapatan ng Diyos. Alam natin, pag binasa natin yung unang part ng chapter 6, nakita natin yung mga ibang mananampalataya na sila ay nagprofess lamang, hindi talaga sila mga tunay na mananampalataya. So sabi rito sa chapter 6, basahin lang po natin itong chapter 6, verse 5, o mag-umpisa po tayo sa verse 4, sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at pagkatapos ay tumalikod ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. So nakita po natin na dito po sa panahon na sinulat itong epistle ng Hebrews, meron pong mga nagpo-profess na sila ay talagang mga mananampalataya. Ngunit nakita sa kanilang buhay na sila pala ay mga false professors o mga hindi tunay na mga mananampalataya. Sapagkat bakit? Sapagkat sila po ay tumalikod sa Panginoon. Sila po ay hindi nagpatuloy. At mamaya makikita po natin yan, yung bagay na yan, kung ano ang rason kung bakit sila ay tumalikod at hindi nagpatuloy. Ngunit dito sa verse 9, sinasabi ng may akda ng aklat ng Hebreo na siya ay may katiyakan. Siya ay lubos na naniniwala. Sapagkat bakit? Sapagkat alam niya na ang Diyos na siyang tumawag at nagligtas sa mga mananampalataya na ito ay tapat. At ang kanilang kaligtasan ay gawa ng Diyos. So makikita natin dito na ang verse na ito ay nagtuturo sa atin na ang mga tunay na mananampalataya kailanman hindi mawawala ang kanilang kaligtasan. Sapagkat bakit? Sapagkat ito ay gawa ng Diyos. Ang Diyos ang may gawa nito. Siya ang may akda nito, siya ang tumawag sa kanila, siya ang nagligtas sa kanila sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoon Jesucristo. At tiyak, sa bagay na ito, sila ay magpapatuloy sa pananampalataya. This verse teaches us that genuine believers will not lose their salvation because God's faithfulness is the reason why they persevere in the faith. Kaya po yung may akda ng Hebrew, sabi rito sa verse 9, siya po ay lubos na naniniwala sapagkat alam niya na ang kaligtasan, nakita niya sa buhay ng mga kapatid na ito na nagpatuloy. Sapagkat kanina nabasa natin, mayroong mga nagprofess ng pananampalataya, pero nakita sa kanilang buhay, hindi sila nagpatuloy. Pero itong sa verse 9, yung sinusulatan dito, ito yung mga mananampalataya na nagpatuloy. At bakit sila nagpatuloy? Bakit sila nagpatuloy? Sapagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanilang pagpapatuloy ay gawa ng Panginoon. Anong sabi rito sa Hebrews 10 verse 23? Hebrews 10 verse 23, sabi ng may akda, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Siyang nangako ay tapat. Alam natin ang Diyos, siya ay tapat. Sa anong sabi ng Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 5:24? Sabi rito, faithful is He who calls you, who also will do it. And also in 1 Corinthians 1 verse 9, sabi rito, God is faithful through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. So, napakalaking bagay
ang malaman natin, ang katotohanan na ito, na kaya pala tayo ay nagpapatuloy, ay dahil ito sa katapatan ng Diyos. Maraming pagkakataon, hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon. Alam natin yan. At yan ay dapat nating ipanalangin sa Panginoon at tulungan niya tayo na maging tapat tayo sa Panginoon. Tayo ay Kanyang patawarin sa mga pagkakasala na ating nagagawa sa Panginoon. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, tayo ay nagpapatuloy sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin na siyang tumawag sa atin. So yun po yung verse 9 na makikita natin kung bakit yung author siya ay convinced na itong mga kapatid na ito ay mayroong katiyakan na sila nga ay mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. At paano na manifest ito? Paano nakita ito sa buhay ng mga Christian Jews dito sa panahon na ito? So, tingnan po natin ang verse 10, kung saan makikita natin na ang katapatan ng Diyos, kung paano po ito na-manifest. The faithfulness of God manifested. So, basahin ko po ang verse 10. Sabi po rito, "For God is not unrighteous so as to forget your work and the love which you have shown towards His name, in having ministered and continuing to minister to the saints." So yun po yung verse 10. So nakita natin kung paano ang katapatan ng Diyos ay nahayag. Unang-una makikita natin na hindi, ang sabi rito sa Tagalog, sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan. So unang makikita natin, ang Panginoon bilang tapat, siya ay hindi nakakalimot. Siya ay hindi nakakalimot. So sabi rito sa verse 10 again, God is not unrighteous so as to forget your work and the love which you have shown toward His name. Ang Panginoon sa Kanyang katapatan, hindi siya nakakalimot. Tayo, marahil, maraming beses na nakakalimot na tayong sumamba sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya. Ito man ay tayo ay nasa maayos o magandang kalagayan, o minsan kahit na nandun na tayo sa napakahirap na kalagayan, imbis na tayo ay tumawag sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, pero tayo ay nasa-sidetrack ng mga bagay na ito. Pero ang napakagandang katotohanan na nakita natin dito sa verse 10, na ang Diyos na tapat na siyang tumawag sa atin, siya ay Diyos na hindi nakakalimot. We see here God's faithfulness in rewarding them of their faith. At ano yung hindi nalilimutan ng Panginoon? So sabi rito sa Tagalog, sa verse 10, sapagkat hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan. So this reward, itong gantimpala ng Panginoon na hindi niya kinakalimutan yung mga mabubuting gawa ng mga tunay na mananampalataya, ito ay hindi lamang merely an earthly or temporal reward. Alam natin na ito ay nakapatukoy sa spiritual na gantimpala. Sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay yung mana, yung mga mana ng pangako bilang tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Alam natin na ang Panginoon sa Kanyang kabutihan, siya ang nagkakalob ng lahat ng bagay sa atin. Ano sabi sa James 1 verse 17? Ang sabi rito, God gives every blessing that we receive in this life as every good gift and perfect gift from Him. Pero alam natin ang bagay na ito ay ang gantimpala ng pangako ng kaligtasan na natamo natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, na itong pananampalataya na ito ay biyaya at kaloob din ng Panginoon sa atin. Alam natin yan, Ephesians 2 verses 8. At ito ay ginawa sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo, na siyang ating pinakapunong pari, our great high priest. Alam niyo po ang tema ng Hebrews, ang aklat na ito po ay, ang tema nito ay nakasentro sa pagiging superiority ng ating Panginoon Kristo, o yung kahigitan ng ating Panginoon Kristo na pinakita na siya ay higit sa mga anghel, siya ay higit
sa mga propeta ng lumang tipan, kila Moses, kila Abraham, at siya ay nakakahigit sa lahat. Kaya ang ating kaligtasan ay tiyak sapagkat ang Panginoon Jesucristo na siya nakakahigit sa lahat, siya ang gumawa nito para sa atin. At ano ang punto na gusto nating makita sa bagay na ito tungkol sa ang Diyos ay hindi nakakalimot sa ating mga mabubuting gawa. God does not forget to reward those who seek Him. Sa lahat ng mga tapat na nananampalataya sa Panginoon, na patuloy na humahanap sa Panginoon, ang Diyos po ay hindi nakakalimot. Alam po ng Panginoon ang inyong mga pagpapagal, ang inyong mga gawang mabubuti para sa Kanyang kapurihan. Hindi po nakakalimot ang Panginoon. At alam natin yan, ang bagay na yan, kung bakit tayo nakakagawa ng mga bagay na yan, ito ay dahil lamang sa biyaya ng pananampalataya na ipinagkaloob sa atin. Anong sabi sa Hebrews 11 verse 6? Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please Him, for he who draws near to God must believe that He is, and that He is a rewarder. He is a rewarder of those who seek Him. Hindi po nakakalimot ang Panginoon. Hindi po nakakalimot ang Panginoon. Siya po ang rewarder ng mga tapat na humahanap sa Kanya sa pananampalataya. At alam niyo po ba kung ano ang nalilimutan ng Panginoon? Ano ang bagay na kinakalimutan ng Panginoon? Alam niyo po ba? Again, Hebrews 8 verse 12. For I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more. Yan po ang Diyos. Hindi siya nakakalimot sa kanyang mga iniligtas, na i-reward niya ang kanyang mga iniligtas dahil sa kanyang biyaya. Pero kinakalimutan niya ang ating mga kasalanan. Ganyang kabiyaya ang Panginoon. Yan ang tunay na Diyos. Kung meron naman siyang kakalimutan, hindi niya tayo kakalimutan. At ang kakalimutan niya, yung mga kasalanan natin. I will remember their sins no more. At sa umagang ito, nakikita mo ba ang biyaya ng Diyos na ito sa iyong buhay? Na sa kabila ng iyong unfaithfulness, sa kabila ng ikaw ay nabibisi sa mga bagay sa mundo at tila nakakalimutan mo ang Panginoon, alam mo ang Panginoon, hindi ka niya nakakalimutan. Kaya ito ang panawagan sa iyo na magpatuloy ka sa pagtingin kay Kristo. Gaya ng nakasulat dito sa harap, fixing our eyes on Jesus. Sapagkat alam natin yung ating mga kasalanan, kinalimutan na ito ng Panginoon. Kinalimutan ng Panginoon, pinatawad na tayo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay Kanyang pinatawad, patuloy na pinatatawad. Grabe ang gawa ng Panginoon sa atin. So nakita natin ang bagay na ito, ang Panginoon ay hindi nakakalimot sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pangako. Ngayon naman, paano nakita sa buhay ng mga mananampalataya na ito na ang Panginoon ay patuloy na nagiging tapat sa kanila at siya ay hindi nakakalimot? So pangalawang natin titingnan, dito pa rin sa verse 10, is God gives them fruits of salvation, bunga ng kanilang kaligtasan, namely the work of faith motivated by genuine love for the praise of His name as evidence of their assurance. So, paano na-manifest ito? Itong katapatan ng Panginoon sa kanila na sila ay hindi nakakalimutan ng Panginoon, binigyan sila ng bunga ng kanilang kaligtasan. So, anong sabi rito? Basahin natin sa Tagalog. Hindi niya kaliligtaan ng inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan. So alam po natin ang pananampalataya, gaya ng binagit natin kanina, ito ay kaloob ng Diyos, ito ay biyaya ng Panginoon. At ang tunay na pananampalataya na bigay ng Diyos, ito ay nagpo-produce ng mabubuting gawa. At gayon din, ang tunay na pag-ibig ay mula sa Panginoon. Kaya't ang bagay na ito, na gawa ng pananampalataya, ito ay motivated
ng tunay na pag-ibig sa Diyos at tunay na pag-ibig sa kapatiran. Hindi lamang sa kapatiran, pero sa lahat ng tao. Alam natin yan. Anong sinabi sa Galatians 2:20? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So kaya lamang tayo meron tunay na pag-ibig sa Diyos at tunay na pag-ibig sa ating kapwa sapagkat ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin. Ang bagay na ito ay hindi natin kayang gawin o kayang i-produce sa sarili natin. Alam natin yan. Even yung ating sanctification, yung ating mabubuting gawa na nakita natin kanina na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na i-reward tayo doon sa mabubuting gawa, ito ay hindi sa sarili nating willpower. Hindi sa sarili nating galing o lakas kung bakit tayo nakapagpatuloy sa Panginoon. Alam natin na ito ay gawa ng banal na Espiritu sa atin na nagdudwell sa atin. Na nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, pinagkalooban niya tayo ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa ating mga puso, na yun yung naglalapat ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tayo umiibig sapagkat ang banal na Espiritu, patuloy niyang inilalapat yun sa ating puso. Saan natin mababasa yan? Romans 5 verse 5. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Nakita niyo po ba yung mga kapatid? Kaya ka lamang umiibig, yung tunay na pag-ibig mo sa Diyos at sa kanyang mga anak at sa lahat ng tao, ito ay gawa ng banal na Espiritu, hindi ito sa iyo. Hindi ito sa kabutihan mo, hindi ito dahil alam na alam mo ang salita ng Diyos at aral na aral ka dito. Hindi. Ito ay biyaya ng Diyos sa kanyang banal na Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin. At ano ang punto na gusto natin sabihin dito? Ang mabubuting gawa ay resulta o ebidensya na tayo nga ay tunay na ligtas at hindi ito ang cause o ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Paulit-ulit po natin sinasabi yan sa pulpitong ito. Na tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Ang mabubuting gawa na ito ay ating pagpapasalamat, pagsamba sa ginawa ng Diyos na biyaya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang atoning work. Na siya bilang ating kahalili, tinanggap ang parusa ng Diyos na dapat tayo ang tumanggap. At ang kanyang katuwiran na kanyang in-earn nang siya'y nabuhay, na siya ay nagdumanas ng pagtukso, dumanas ng iba't ibang pag-aalipusta at sa bagay na yun, napagtagumpayan niya ang bagay na yun, na hindi siya nagkasala kailanman at ang kanyang katuwiran na yun ay ibinilang sa atin. Yung po ang wonder ng cross ng ating Panginoong Jesucristo. Yung tinatawag nila na the great exchange na nakipaghalili ang Panginoon sa atin dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. At dahil noon, ito ay nailapat sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya na ito ay gawa at kilos ng Panginoon at ang pananampalatayang ito ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Kaya kung ikaw ngayon, ikaw ay umaasa sa sarili mong gawa, pero ikaw ay hiwalay kay Kristo sa pananampalataya, wala kang tunay na relasyon na nakapagliligtas, minamahal, kaibigan na naririto, ako ay namamanig sa iyo, lumapit ka kay Kristo sapagkat hindi ka maililigtas ng iyong mga sariling gawa. Hindi ito tatanggapin ng Diyos. Hindi ito kalulugdan ng Diyos maliban na ito ay sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya't ang panawagan sa iyo kung ikaw ay wala pa kay Kristo sa umagang ito, ikaw ay lumapit sa Kanya sapagkat siya ay tapat. Gagawin niya ang bagay na ito sa iyo. Anong sinabi sa Ephesians 2 verse 10? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Again, iniligtas tayo ng Panginoon para sa mabubuting gawa. Anong mabubuting gawa na ito? Which God prepared beforehand that we should walk in them.
Again, nakita natin, even our sanctification, even our progressive sanctification is a work of God by the power of our Holy Spirit. Though meron tayong bagay na tayo ay responsible, ngunit kung bakit tayo responsible sa bagay na ito, bakit natin ginagampanan ang bagay na ito? Sapagkat we are enabled by the Holy Spirit to walk in them. Again, we are enabled by the Holy Spirit to walk in them. Hindi ito sa lakas natin. Hindi ito sa pagpupursige natin. Ito ay gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya kung ikaw, bilang mananampalataya, napapagod ka na ba? Bakit tila napakabagal ng aking pag-usad o ng paglago? Baka hindi ka umaasa sa lakas ng banal na Espiritu. Baka umaasa ka sa sarili mong katuwiran o sa sarili mong mga pagsisikap. Alam natin ang bagay na ito. Ito ay sa kapangyarihan ng Espiritu. Dapat tayong lumakad. Lumakad sa Espiritu. At ngayon naman, nakita natin ang mabubuting gawa. Sa pangatlong subpoint na ating titingnan, again, sa verse 10, makikita naman natin kung paano ang Diyos sa kanyang biyaya ay hinihimok niya ang bawat mananampalataya na magkaroon ng kasigasigan, na hanapin o i-pursue yung assurance na sila nga ay tunay na tagapagmana. Paano? Sa paanong paraan? Through serving the body of Christ in love. So nakita natin, yung una, yung katapatan ng Diyos, yung reward ng ating Panginoon na hindi niya kinakalimutan ang mga mabubuting gawa. At nakita natin na ang mabubuting gawa na ito ay bunga ng tunay na pananampalataya na may kalakip at motivated ng tunay na pag-ibig sa ating Panginoon. Again, ito ay bigay din ng Panginoon sa atin na inilapat ng banal na Espiritu. Ngayon naman, makikita na natin yung application ng mga bagay na ito. Na kung saan sinasabi ng may akda na ang mga mananampalataya dito sa kanyang sinulatan sa epistle ng Hebrews, nakita yung kanilang paglilingkod sa mga banal. Sabi rito, hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. So nakita po natin kung paano ang mga biyayang ito ay nailalapat sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ay walang iba kundi sa paglilingkod. Paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga kapatid. Paglilingkod sa iglesia ng Panginoon. So sabi rito sa English, in having ministered and continuing to minister to the saints. So ang mga tunay na mananampalataya na merong tunay na pag-ibig sa Panginoon, sa kanyang anak, ang Panginoon Kristo na siya nagligtas sa kanila, ito ay naipapakita sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga saints o paglilingkod sa iglesia ng Diyos. At ito ang punto na makikita natin dito. The commitment of doing good, especially in the household of faith, is a mark of genuine saving faith. Bakit nasabi nila na sila ay mayroong assurance? Bakit nasabi ng may akda na sila ay may katiyakan? Sapagkat nakita yung marka na meron nga silang assurance dahil nakita sa kanila yung paglilingkod sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Sabi po rito in having ministered and continuing to minister to the saints. Sabi rito, sa inyong paglilingkod sa mga banal, yun yung saints, yung church, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. So nagpapatuloy yung kanilang paglilingkod sa church. Alam natin, yung ating service, yung ating mga mabuting gawa, una-una, ito ay sa circle ng ating family, di ba? Siyempre, kung may tutulungan tayo, alangan namang yung ating pamilya ay hindi natin tinutulungan. Anong sinabi din sa salita ng Diyos na kung ikaw ay hindi ka nagpo-provide para sa iyong pamilya, ikaw ay mas masahol pa sa hindi mananampalataya.
At ano ang sunod na circle kung saan dapat ipakita natin itong mabubuting gawa na ito? Anong sabi? Galatians 6 verse 10. So then, while we have opportunity, let us do good to all people and especially to those who are of the household of faith. So yun po yung sunod na circle, yung household, yung faith, of faith. Yung kalipunan ng mga mananampalataya na tinipon ng Panginoon. So sa atin ngayon, sa pagkakataon natin, sa sitwasyon natin ngayon, tayo ay tinawag ng Panginoon bilang kanyang mga covenant sons and daughters dito sa iglesia ng CRC. So yung ating second circle, kung saan dapat nating ipakita yung ating mabubuting gawa ay dito sa ating iglesia. Sabi rito let us do good to all people and especially to those who are of the household of faith. So makikita natin dito na yung ating mga paglilingkod dito sa iglesia ng ating Panginoon, ito ay isang pagpapasalamat, ito ay isang pagbibigay ng papuri sa Panginoon at hindi ito kinaliligtaan ng Diyos. At higit sa lahat, ito ay isang marka na nagpapatunay na tayo nga ay may katiyakan na tayo ay kasama ng mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. Anong sabi? Ano ang exhortation again? Author ng Hebrews sa bagay na ito. Hebrews 13 verse 16. Sabi rito, and do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifices God is pleased. Nakita po ba natin yun? Na yung mabubuting gawa natin, nakaloob ng Diyos sa atin, na marka na tayo nga ay tunay na tinawag ng Panginoon. Ito ay mga sacrifices. Parang isang mabangong samyo ng aroma na tinatanggap ng Panginoon. At alam natin ang bagay na ito ay magiging katanggap-tanggap lamang dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. At ano ang challenge na gusto nating sabihin sa bagay na ito? Bilang mga covenant members ng iglesyang ito, ikaw ba ay mayroong commitment na maglingkod para sa kapatiran, gumawa ng mabuti? At sa taong ito na 2025, yan ang dapat mong ipanalangin sa Panginoon. Yan ang dapat mong pagsumikapan na, Panginoon, tulungan niyo po ako na maging kagamit-gamit ako sa inyong gawain, sa inyong kaharian, sa inyong iglesia sa taon na ito. Huwag niyo pong hayaan na ako ay maging stagnant sa aking spiritual na buhay at tuluyan na ako ay manlamig, kundi magkaroon ako ng kasigasigan sa bagay na ito. Again, brothers and sisters, napakahalaga po nito. Sapagkat kung hindi tayo magpapatuloy, wala tayong malasakit sa household of faith. Questionable ang pananampalataya na ating inaangkin o pinoprofess. Pero ang Panginoon siya ay mabiyaya. At kung ikaw, ilang taong ka nang uma-attend, marahil dito sa iglesyang ito hanggang ngayon, ikaw ay nag-iisip na makabilang na isang covenant member na iglesyang ito. Salamat sa Panginoon sa bagay na yan at dapat mong ipanalangin yan sa Panginoon sapagkat hindi ka magiging kabilang sa mga tagapagmana ng pangako ng Diyos kung ikaw ay hindi kasama sa household of faith ng Panginoon. Hindi natin itinuturo o sinasabi na ang pagme-member sa CRC bilang covenant member ang nagliligtas. Pero natin ang bagay na yan, kung tayo ay tunay na iniligtas ng Panginoon, tayo ay kanyang idadagdag sa kanyang iglesia. At yan ang hamon ko sa iyo ngayon sa umagang ito. Kung ikaw ay hindi pa kaanib ng isang iglesia, hingin mo sa Panginoon ang biyaya niya na tulungan ka niya na ikaw ay magkaroon ng tunay na pananampalataya, tunay na kaligtasan at ikaw ay kanyang ianib sa kanyang iglesia. Sapagkat dito mo makukuha ang mga kaparaanan ng biyaya na patuloy na ibinibigay ng Panginoon na kasama, nakalakip ng kanyang mga pangako. Para po sa ikalawa at panghuling bagay na ating pag-uusapan sa umagang ito, ito po ay matatagpuan natin sa verses 11 to 12
The encouragement to be diligent and perseverant in the faith. The encouragement to be diligent and perseverant in the faith. Ang paghihikayat ng maging masigasig at matyaga sa pananampalataya. So nakita natin, doon sa unang punto natin, yung biyaya ng Diyos, yung kilos ng Diyos sa atin, paano ito nailalapad sa atin, nakikita natin yung ating pananampalataya, may bunga ng mabubuting gawa. Ngayon naman, sa verses 11 and 12, hinihikayat ng mayakda ng Hebreo na ang mga mananampalatayang ito ay magpatuloy. Gaya rin sa atin ngayon, sa taong 2025. Evaluate natin yung ating buhay nung nakaraan 2024. Especially yung ating katayuan, yung status ng ating spiritual na buhay. Tayo ba ay nagpapatuloy? Pero alam natin kung ang bagay na yan ay struggle sa atin, ang Diyos ay tapat. At hindi niya tayo iiwanan, pababayaan, at ang kanyang biyaya, ang kanyang kahabagan ay pagkakalob niya sa atin at siya ang magbibigay sa atin ng biyaya upang tayo ay magpatuloy ng may kasigasigan at pagtsatsaga sa pananampalataya. So una makikita natin dito sa verse 11 is the call for diligence. The call for diligence. Ano po ang sinabi rito? Verse 11. At nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sigasig. So yung po yung nais ng may akda na aklat ng Hebreo na siya ay nananawagan, siya ay namamanhik, siya ay naghihikayat na ang mga mananampalataya dito sa panahon nila ay magpatuloy. Magpatuloy ng ng merong sigasig. Anong sinabi ni Apostle Pedro sa 2 Peter 1 verse 10? Sabi rito, therefore, brothers, be all the more diligent to make your calling and election sure. For in doing these things, you will never stumble. Sapagkat alam natin, nakita natin, nabasa natin kanina, siguro maganda basahin natin. Mag-umpisa tayo rito sa chapter 5, verse 11. So basahin ko po ang Hebrews 5, verse 11. Ito po ang sinasabi ng verse 11 ng Hebrews chapter 5. Tungkol sa kanya'y marami kaming masasabi at mahirap ipaliwanag, palibasay naging mapurol na kayo sa pakikinig. So yun po yung naging problema. Nagkaroon po sila ng spiritual stagnation. Hindi na sila nagpatuloy. Naging mapurol na yung kanilang pakikinig. Verse 12, sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guro na kailangang muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. So nakita natin yung spiritual immaturity nitong mga nagpo-profess na mananampalataya dito sa Hebreo na hindi sila nakikitaan ng sigasig. So bakit sila walang sigasig? Sapagkat sila yung mga spiritually immature. No? Dapat daw matigas na yung pagkain nila pero kailangan pa rin nila gatas. 13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katuwiran. Palibasay, isa siyang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. So nakita natin ang kalagayan nitong mga tao o mga nagpo-profess ng pananampalataya sa Panginoon na sila ay hindi nakitaan ng pagpapatuloy o ng kasigasigan. Sila ay mga tinuring ng mga spiritually immature. No? Kaya naman itong may akda ng aklat ng Hebrews, siya ay ine-exhort niya itong mga mananampalataya na magpatuloy kayo. Magpatuloy kayo. Upang, bakit? Kasi, ano sabi sa verse 12? Sabi sa verse 12, again, chapter 6, verse 12, upang kayo wag maging mga tamad. Again. Sabi sa English, so that you may not become dull. Yung dull, ito ay, ibig sabihin ito, yung sluggishness, spiritual laziness. So, gaya ng nakita natin dito sa chapter 5, verse 11, sila ay sabi rito, mapurol. Palibasay naging mapurol sa pakikinig.
And verse 12, upang huwag kayong maging tamad, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. So ito po yung danger. Yung danger ng pagtalikod, nakita natin dito na ang reason nito ay sa pagiging tamad, sa pagiging mapurol sa pakikinig. At ano ang punto na nais nating sabihin dito sa bagay na ito? Spiritual laziness is a serious matter as it can be a mark of a backsliding heart that might lead to apostasy. Again, spiritual laziness is a serious matter. Ito ay seryosong bagay. Dahil bakit? It can be a mark of a backsliding heart. Gaya ng nakita natin dito sa chapter 5. Naging mapurol na sila. Nawala na yung kanilang sigasig. At pagdating dito sa chapter 6, pagdating dito sa unang bahagi ng chapter 6, anong sabi rito? Sapagkat, sa verse 4, sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na. Sabihin, ikaw tumanggap ka ng biyaya ng Panginoon. Yung ikaw ay nakarinig ng Ebanghelyo, nagkaroon ka ng pananampalataya, ikaw ay nagkaroon ng joy. Pero nung dumating na yung mga bagay na ikaw ay sinubok yung iyong pananampalataya, nawala na yung sigasig mo. Kaya posible po na tayo nandito tayo sa church, nagpo-profess tayo ng faith, uma-attend tayo rito, pero wala na yung sigasig natin. Nagiging dull na tayo, nagiging mapurol na tayo, nagiging mahina na yung ating pandinig. At nagiging tamad na tayo. At ito ay seryosong bagay sapagkat ito ay marka na tayo ay unting-unti nang tumatalikod sa Panginoon. At ito yung warning, sabi sa verse 6, at pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. So ano raw ito? Ito yung mga, sa verse 5, nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating. Pero anong nangyari? Hindi sila nagpatuloy. Dahil sa spiritual laziness. So again, 2025, kumusta ang iyong spiritual na buhay? Ikaw ba ay may sigasig pa? Ikaw ba ay may sigasig pa? Ikaw lang ang nakakaalam niya at ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, alam niya ang kalagayan ng ating puso. So yun po yung reason kung bakit ang author ng Hebrews, tinatawag niya o hinihimok niya ang mga kapatid na magpatuloy ng may sigasig upang sila ay hindi maging spiritually lazy. At sila ay hindi mahantong sa pagtalikod. At papaano dapat i-practice ang kasigasigan? Again, verse 12. Anong sabi? Verse 12b. Sabi rito, basahin natin ulit yung verse 12. Upang kayo wag maging mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. So, paano natin may papakita o mapapractice yung ating kasigasigan? By being imitators o tagatulad. Tagatulad nino? Tagatulad ng ating mga kapatid na tapat. Na tunay na mga mananampalataya na patuloy na nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon sa pananampalataya. We are called to be imitators of the saints. Alam natin ang bagay na yan. So ito yung bagay na maiiwasan natin o makukontra natin na tayo ay humantong sa tayo ay maging tamad sa ating spiritual na buhay na magdulot ito sa ating pagtalikod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtulad natin sa mga mananampalataya. At paano natin magagawa ang bagay na yan? Ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng means of grace ay pinagkaloob ng Diyos sa fellowship dito sa church.
Paano mo tutularan ng mga tapat na mananampalataya kung wala ka sa fellowship? Paano ka lalago? Paano ka magiging sigasig? Paano ka magiging diligent kung pinababayaan mo ang fellowship? Ito sinabi dito, malinaw. Upang kayo wag maging mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Yan po ang bagay na yan, yung diligence na yan. Na ipapakita yan dito sa church. Hindi yan napapakita na mag-isa ka lang sa bahay, diligent ka. Hindi yan yun. Imitators as inheritors of God's promises, we are called to imitate our brothers and sisters in Christ in their faithfulness and perseverance in the faith. Paano paraan? Again, sinabi dito yan sa verse 10. Sabi rito, sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. So, faithfulness and perseverance in the faith by serving the body of Christ. Serving the body of Christ. Paano ka makapaglilingkod kung wala ka sa fellowship? Sa body of Christ. This is through the means of grace appointed by God. Again, kung ikaw ay outside of the body of Christ, I'm sorry. Maaring hindi ka kabilang bilang mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. Sapagkat bakit? Anong punto na gusto natin sabihin dito? Bilang mga tagapagmana ng pangako ng Diyos, we are called to grow spiritually through faith, love for God and the church, and perseverance produced by the assurance of hope in Christ. Again, ang diligence, may papakita natin ito sa ating corporate worship, sa ating fellowship, sa pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Warning, there can be no genuine spiritual growth. There can be no genuine spiritual growth apart from fellowship with the body of Christ. Hindi po tayo lalago kung tayo ay mag-isa lang. Ayaw natin makibahagi sa iglesia. Ayaw natin maging kagamit-gamit sa iglesia ng Panginoon. Tayo ay yung tinatawag ng mga nominal Christian lang na aaten kung gusto, hindi naman nakikita sa mga pagtitipon at walang malasakit sa mga gawain. Alam niyo po, ito po ay dumating sa aking buhay personally. Ako po ay nakaranas ng point na ako ay nag-backslide, ako ay nanlamig, at nakita ko na ako ay unting-unting tumatalikod sa Panginoon. Marahil ang iba sa inyo ay na-witness yan sa aking buhay. At yan po ay isang bagay na aking pinagsisihan sa Panginoon at ako ay nagpasalamat sa Panginoon na hindi niya niloob na ako ay tuluyang tumalikod sa Kanya. Kaya ako po ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon at sa bagay na ito ako po ay nag-exhort sa inyo mga kapatid na tayo po ay magpatuloy sa Panginoon sapagkat seryosong bagay po itong pagtalikod. Itong panlalamig, hindi ito biro. Sabi nga ni Sinclair Ferguson hindi mo ma-identify o ma-distinguish kung ikaw ba ay nagbabackslide lang o ikaw pala ay tumalikod na sa Panginoon. Ganun po kagrabe yun. Kaya wag po natin paglaruan itong pagiging tamad sa pananampalataya. And again, there can be no genuine spiritual growth apart from fellowship with the body of Christ. There can be no genuine spiritual growth. Minamahal, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, again, namamanik ako sa iyo. Huwag mo nang hintayin ang 2026. Ngayon na, lumapit ka na sa Panginoon. Hingin mo ang biyaya ng Panginoon na ibilang ka niya sa Kanyang kaharian. Na maging tagapagmana ka ng Kanyang mga pangako. At ano ang challenge sa atin? Sa pagtatapos natin sa umagang ito. Be diligent to make your calling and election sure by faithfully carrying out your commitment and obligation as a covenant member of the church as you persevere in the faith.
Be diligent to make your calling and election sure. Sa paanong paraan? By faithfully carrying out, alin? Your commitment and obligation as a covenant member of the church as you persevere in the faith. Maging masigasig na tiyakin ang iyong pagkatawag at pagkahirang sa pamamagitan ng tapat na pagsasagawa ng iyong mga pangako at obligasyon nung ikaw ay nakipag-covenant sa Diyos bilang miyembro ng tipan ng iglesia habang nagtsatsaga sa pananampalataya. At yan ang hamon sa atin, sa bawat isa. Magkaroon tayo ng kasigasigan, diligence. Natingnan natin ang ating buhay, yung ating pagkatawag sa atin, kung tiyak ba talaga. Yung assurance sa pinangahawakan natin, kung tiyak ba talaga. Sa paanong paraan. Sa pagsasagawa natin, sa pagiging committed natin sa iglesia ng Diyos kung saan tayo ay tinawag habang tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya. At yan po ang ating mensahe sa umagang ito. Sa Diyos po ang papuri, tayo po ay manalangin. Muli, Ama naming Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa mga katotohanan ng inyong mga salita na nagbigay ng comfort, ng encouragement, ng pag-asa sa amin. At nagturo din sa amin, Panginoon, na patuloy na nagdidisiplin sa amin, na tinuturuan kami, dinadala kami sa landas na ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na aming narinig, Panginoon. Dalangin pa namin, Panginoon, na patuloy nyo kaming samahan sa pagpasok ng taon na ito, na lalo kaming panghawakan namin yung inyong mga pangako, yung inyong katapatan sa aming buhay. At kami ay maging masigasig, Panginoon, na aming i-confirm, aming maging diligent kami to make our calling and election sure, Panginoon, sa pagkapatuloy namin sa pananampalataya, sa pamamagitan ng aming sigasig na magpatuloy kami sa paglilingkod sa inyo dito sa iglesia ng CRC, Ama. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Alam namin ito ay wala sa aming lakas. Ito ay tanging nasa biyaya lamang ninyo. At Panginoon, ang mga naririto, Ama, mga bisita namin, Panginoon, o aming mga kaibigan, Panginoon, na kakilala namin na naririto na hanggang ngayon, they are outside of your promises, Panginoon, outside of Christ. Ama, ako po ay humihingi ng habag sa inyo na sila ay huwag niyong lampasan. Nawa, Panginoon, kahabagan niyo sila na dumating ang tunay na biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoon Kristo, na siyang aming tunay na high priest, Panginoon, na siyang naghandog ng kanyang buhay once and for all, Panginoon. At siya ay nakahihigit sa lahat ng mga pari, Panginoon, sapagkat siya ay hindi lamang pari, kundi siya ay isang hari. Hari magpakailanman na naghahari ngayon sa aming mga buhay at patuloy na naghahari at patuloy na magkukulminate namin ang kanyang paghahari sa kanyang muling pagbabalik, na ito ang aming blessed hope. Kaya tulungan niyo, Panginoon, ang bawat isa, especially ang mga wala pa kay Kristo, na magkaroon sila ng tunay na kaligtasan sa inyong biyaya sa taon na ito. Salamat po, Ama. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.